Magandang araw po. Welcome to episode 2 ng I-Katok, Katolikong aral, talakayan at kwentuhan tungkol sa exorcism at paranormal activities sa ating mga tahanan. Magsimula po tayo sa isang pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo na may pananampalataya at pagtitiwala sa iyong banal na kapangyarihan. Ikaw ang aming kanlungan at kalasag laban sa lahat ng kasamaan. Inihiling namin na puspusin mo ng iyong liwanag, kapayapaan at pag-ibig ang bawat lugar na kinaroroonan ng mga manonood at tagapakinig ng episode na ito. Panginoong Hesus, sa iyong tagumpay sa krus, iyong dinaig ang kasalanan, kadiliman at lahat ng puwersang nais makasama sa amin. Takpan mo kami ng iyong mahal na dugo at ilayo sa anumang masasamang impluensya. Isugo mo ang iyong mga banal na anghel, lalo na si San Miguel Arcangel, upang ipagtanggol kami at palayasin ang anumang espiritong hindi nagmumula sa iyo. Espiritu Santo, manahan ka sa aming mga puso at sa aming tahanan. Linisin at pagpalain mo ang bawat sulok ng lugar na ito. Ipinagkakatiwala namin ang aming sarili sa iyo, O Panginoon, at humihingi ng mga panalangin ng aming mahal na ina, Birheng Maria, at lahat ng mga banal. Hinihiling namin ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesucristo, aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang araw po muli sa inyo. Ito po ang tanong sa atin. Father, may multo sa bahay namin. Ano po ang pwede kong gawin? Ang pagkakaroon ng mga kakaibang karanasan sa loob ng bahay, tulad ng mga hindi maipaliwanag na ingay, biglaang pagbabago ng temperatura, pakiramdam ng presensya ng isang nilalang, o mga hindi pangkaraniwang pangyayari o mga paranormal activities ay maaaring magdulot ng pagkatakot at pag-alala, di ba? Mahalagang suriin muna natin ng maigi ang sitwasyon. Suriin natin ito ng maingat at tingnan ito sa liwanag ng ministry ng deliverance o exorcism sa simbahang Katoliko. Narito ang ilang mahalagang hakbang at pananaw upang maunawaan at malunasan ang ganitong mga pangyayari. Una, ano ang maaaring pinagmulan ng espiritu sa tahanan? Sa pananaw po ng simbahang Katoliko, may ilang posibleng dahilan kung bakit may kakaibang espiritual na presensya sa isang lugar. Una, natural o pisikal na sanhi. Minsan, ang naranasang kababalaghan ay may natural na paliwanag. Una, maaring malakas na hangin, lumang kasangkapan o mga hayop na gumagalaw sa bubong. Ikalawa, pisikal o psikolohikal na kondisyon tulad ng stress o paranoia. Ikatlo, maaring mayroong pong electromagnetic disturbances. Ito po ay maaaring magdulot ng pakiramdam ng parang may presensya sa ating paligid. Ang ikalawang dahilan, presensya ng kaluluwang nangangailangan ng pananalangin mula sa purgatorio. Alam niyo po, sa pananaw ng simbahan, may mga kaluluwa sa purgatorio na maaaring magpakita upang humingi ng pananalangin para sa kanilang paglilinis o pagpasok sa langit. Karaniwang hindi sila dapat katakutan, kundi ipagdasal sa pamamagitan ng pamisa, panalangin para sa mga yumao at pag-aalay ng sakripisyo para sa kanila. Ikatlo ay impluensya ng masasamang espiritu ang dahilan. Sa ibang kaso, maaaring ang presensya sa bahay ay isang uri ng demonic infestation o panghihimasok o paniniil ng masasamang espiritu sa lugar. Ito ay maaaring resulta ng mga okultong gawain sa tahanan. Halimbawa, ang panghuhula, ang paggamit ng Ouija board, ritual ng mahika, o pagtawag sa mga espiritu.
dating nakatira sa bahay na maaaring may kaugnayan sa masasamang espiritual na gawain, ang isa pang dahilan na marahil ng paniniil ng masasamang espiritu, o hindi kaya sumpa o pagbigkis sa demonyo sa lugar. Ikalawang bahagi, ano ba ang dapat natin gawin ayon sa ministry ng deliverance at exorcism? Alam niyo po, kung meron tayong nararanasang espiritual na panghihimasok o paniniil sa ating mga tahanan, huwag po tayong matakot. Ang simbahan ay may inihahandang paraan upang linisin at palayasin ang isang lugar mula sa masasamang espiritu. Narito po ang ilang mga hakbang. Una, magsimula po tayo sa pananampalataya at pananalangin. Alam niyo, una sa lahat, huwag agad magpanik. Ang takot ay maaaring gamitin ng masasamang espiritu upang palakasin ang kanila pong impluensya. Maging matatag sa pananampalataya at huwag hayaan ang anuman o sinuman na sirain ang tiwala mo sa Diyos. Ito po ang ilang mahalagang paalala patungkol dito. Una, iwan mo muna ang iyong pangyayari sa bahay at pumasok ka sa iyong kalooban, sa iyong budhi. Mag-examination po ng konsyensya. Itanong mo sa sarili mo, ano ba ang mga kasalanan ko na maaaring maging puwang upang manghimasok ang evil influences? Kung maaari, hikayatin mo po ang lahat ng Catholic residents sa tahanan mo na gawin din ang examination of conscience. Ang ikalawa na paalala, mag-schedule ka ng confession sa pari mo, sa inyong parokya, sa simbahan. Hikayatin ng lahat na mag-confession. Ikatlong paalala, manatili ka at ang mga kasama mo sa tahanan sa estado ng grasya ng Diyos. Alam niyo po, ang ikalawang akbang ay ang pagbigkas ng mga panalangin para sa mga laiko na pananggalan para sa inyong tahanan. Alam niyo po, makikita ninyo ang mga prayers na ito sa website ko sa novaexorcism.wordpress.com, particular sa Volume 1, Chapter 4, Number 8, Prayer Against Demonic Influence, at sa Volume 1, Chapter 5, Letters B and C, Prayer Blessing for a Home or a Building. Ang ikatlong hakbang, kapag di pa tumitigil after a week or so ang mga pangyayari, humiling ng pagbabasbas ng bahay mula sa isang pari. Ang pari ay maaaring gumamit ng banal na tubig at mga panalangin ng basbas mula po sa Rituale Romanum. Deliverance prayers lamang ang mga ito. Ikaapat na hakbang, paggamit sa mga sakramental ng simbahan. Letter A, halimbawa ang banal na tubig o ang exorcised water. Iwisik sa buong bahay, lalo na sa mga lugar kung saan may kakaibang presensya. Letter B, ang krus o krusipiho at mga medalyon ni San Benito. Kilala po itong may kapangyarihan laban sa masasamang espiritu. Ang ikatlo ay ang sacramental incense at candles. Maaaring gamitin habang nagdarasal po tayo sa bahay. Ikalimang hakbang ay ito, pagdarasal ng mga panalangin ng pagpapalaya. Ang mga dasal ng proteksyon, halimbawa po ang panalangin kay San Miguel Arcangel o ang dasal ng pagpapalaya mula sa masasamang espiritu. Ikatlo, ang litanya ng mga santo. At pang-apat, ang consecration prayers. Ialay ang bahay sa Panginoon at sa mahal na ina at manalangin ng may tiwala. Ang ika-anim na hakbang, iwasan ang mga bagay na maaring maging sanhi ng problema. Una, alisin ang anumang bagay na may kaugnayan sa okulto or occult or New Age practices. Halimbawa po, ang inyong mga tarot cards, ang anting-anting, mga figurines na ginagamit sa ritual, mga feng shui paraphernalia. Ikalawa, huwag mag-practice ng espiritismo o subukang kausapin po ang mga espiritu. Ang ikapitong hakbang, kung malala na ang sitwasyon, kumonsulta ka po sa inyong diocesan exorcist.
Kung patuloy po ang hindi pangkaraniwang pangyayari kahit pagkatapos po ng pagbabasbas ni Father, maaaring kailanganin ang tulong ng isang eksorsista. Ang eksorsismo sa isang bahay ay ginagawa kung may malakas po na ebidensya ng demonic infestation. Ang pangatlong item sa ating episode ay ang patungkol sa ano ang hindi dapat gawin. Ilang bagay lamang po. Una, huwag pong subukan ang mga ritual ng ibang paniniwala o okultismo. Halimbawa po ang pagkonsulta o pagkuha o solicit ng help ng mga albularyo or faith healers, mga espiritista o manggagamot. Ikalawa, huwag mag-imbita ng paranormal investigators or ghost hunters lalo na kung wala naman itong ugnayan sa Diyos na totoo at hindi rin po Katoliko. At lalo na kung gumagamit sila ng hindi makadiyos na mga pamamaraan. Ikatlo, huwag hayaan ang takot na mangibabaw. Tandaan na ang Diyos ang may pinakamalakas na kapangyarihan, hindi ang masasamang espiritu. At finally, ito po ang huling item natin sa episode, ang ating konklusyon. Huwag kang matakot, magtiwala lamang sa Diyos. Kung may kakaibang espiritual na pangyayari sa inyong tahanan, ang unang hakbang ay laging bumalik sa Diyos. Ang paggamit ng mga sacramentals, ang paggamit ng mga sakramento, ang pananalangin at ang pagbasbas ng mga bahay ay sapat na sa karamihan ng mga kaso. Huwag hayaang ang takot o pag-aalinlangan ay sirain ang inyong pananampalataya. Sa halip, gamitin ito bilang pagkakataon upang mapalalim ang inyong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pag-frequent sa sacraments at mas matibay na buhay Kristiyano. Sabi po ni Pablo sa mga taga-Roma, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung kailangan mo ng tulong sa isang mas seryosong kaso, huwag mag-atubiling lumapit sa iyong parokya o sa opisyal na eksorsista ng iyong diocese. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and may God bless you.